Hindi ko maintindihan kung bakit kayo ganyan. Ano, hindi paniningil yan eh. No? Pang-i-stress sa tao yan. Puro kayo kawalang yan. O tapos pupuntahan nyo sa Kalinga. May nagtanong sa akin. Good day, M po. Sir, may tumawag po. Mag-file daw po sila ng case sa barangay namin at house visit. Makapunta po kaya sila dito sa amin? Dito po sa Kalinga Province. Ihanda ko na daw po pambayad. Sabi ko naman po, sige, mag-file din po ako ng reklamo sa inyo sa SEC. Kasi sobrang laki ng interest nyo, araw-araw. Pinatayan po ako. Ano po dapat kong gawin? Alright, maraming salamat po dito sa panibagong katanungan na pinadala niyo po sa akin. No? Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. Una po sa lahat, no, napakaganda po ng inyong probinsya. Napunta na po ako dyan. No? Dati po ako na area din dyan. Pero saglit lang ho, siguro mga isang buwan lang ho ako. Pero napakaganda po ng lugar ninyo na yan. Gusto kong balikan ulit. No? Kaya lang alaho akong oras pa. Ano po? Okay, sagutin ho natin itong katanungan po ninyo. Ano? Ang sabi nyo po, may tumawag sa inyo. Okay. Sabi, magpa-file daw po sila ng case sa barangay at house visit. Okay. Wala akong kadala-dala. Ito mga bugok na to, no? Kasi ayon po sa Supreme Court Circular number 14-93, hindi na po sila, no, tatangkilikin o hindi na sila papansinin, no, sa barangay. Kasi po sila po ay organisasyon or juridical entity. No, ang mga po pwede na lang po mag-file ng complaint, no, sa barangay is yung mga individual po, no. Nag-a-apply na lang po siya kung ang utang po is tao sa tao. At may condition pa po 'yan, no. Dapat po, no, is pareha sila ng municipality or ng city doon sa individual na 'yon. Okay? So, malabo na rin talaga doon sa mga abusado online lending apps. O di po ba? Paano po kung sa Valenzuela kayo nakatira? O yung ola nyo, let's say, nasa hindi ko ba alam kung saan Poncio Pilaton lugar, di ba? So, hindi na rin siya talaga uubra. At maliwanag po, dun sa Circular 14-93 po, no, na pagka po juridical entity, organisasyon, no, o kumpanya, hindi na ho sila tatangkilikin or hindi na ho sila papayagan pa na mag-file po ng complaint. Okay, tapos sinabi pa nga ho, di ba, magpa-file daw ng demanda. Ang demanda po, ina-file po yan sa korte. Okay po? Ngayon, pwede naman ho silang dumiretso na ng ng small claims court eh. Hindi ko ba malaman ba't ayaw nila? Alam niyo kung bakit? Di ba? Bukod ho sa ayaw mo gumastos kasi yan takot ho bumalik sa kanila yung mga kagaguhan nila. Totoo yan. Kasi bakit? Ano ba mga nilabag niyan? The Truth in Lending Act. Okay, yung Data Privacy Act po natin. Tapos po yung tawag dito, Prohibition on Unfair Debt Collection Practices. Okay? Tapos po yung yung Ceiling on Interest Rate. O di po ba? Tsaka yung Consumer Act of the Philippines. Napakarami hong nilabag niya mga yan. O di ba? Saglit to, merong alarm eh. Saglit, tanggalin lang natin. Okay? Napakarami hong nilabag niya. Babalik ko sa kanila lahat yun. Lalong-lalo na ho pagka may na ipinresenta ho kayong let's say for example, nag-file nga. Sample lang ho ito gagawa lang tayo ng senaryo. Let's say nag-file ho ng complaint sa SEC. And let's say lumusot. Sabihin na natin lumusot to. Okay. Dalhin nyo lang ho lahat. No, pagka naka-receive kayo ng notice, dalhin nyo lang lahat doon sa korte, sa small claims court. Yung mga screenshots nyo po. Okay? Tapos kung may app pa kayo, mas maganda 'yon. Mapapakita nyo sa kanila yung mapapakita nyo kay judge kung gaano kalaki yung yung interest nila. Okay? Ngayon, pag nandun na kayo, kasi pag-uusapin muna kayong dalawa eh.
Okay? So, syempre, mag-usap kayong dalawa. Ngayon, sabihin nyo kay Judge, Judge, ito kasi ang dahilan kung bakit kanyo ko, tinamad or tinabangan magbayad. Okay? Kasi nga ho, kamo, ito ho, mga harassment nila, ito po yung screenshot. Pag nakita ni Judge yun, todas yan. Oh, doon pa lang yun sa mga screenshots na pangaharas nila. Paano pag nalaman pang pagkalaki-laki na kinalta sa inyo? Tsaka yung interest rate na kinarga nila, abay, todas talaga sila. Kaya hindi ho yan tutungtong ng korte. Wag ho kayong maniniwala dyan sinasabi nila, ipapas kayo, papabarangay, may small claims. Meron pang yung revised penal code 315, 316, no? Puro katarantaduhan lang ho yan. Wag ho kayong maniniwala dyan. No? May masabi lang yung mga pananakot. Pero hindi ho tutungtong ng korte yan yung mga abusadong online lending apps na yan. Duwag yan. No? Nakita nyo nga, hindi nag-field visit yung mga yan, yung mga abusado na yan. Oh, kasi takot silang mabalik sa kanila yung ginagawa nila. Oh. Samantalang, yan ho ang traditional way ng paniningil, yung pagpunta sa bahay. O, kagaya niya, sinabi sa inyo, di ba? House visit, hindi rin ho pupunta sa inyo yan. Sabi ko sa inyo, may mga ilan-ilan po, no, ito po yung mga legitimate na lending na, na online. Pumupunta ho talaga. Okay, pero sila nakita nyo nakikipag-usap ng maayos. Oh. Itong mga abusadong online lending apps na to, hindi yung haharap sa inyo, pupusta ho ako sa inyo. Tsaka yung pananakot na nandyan lang kami sa sa paligid nyo. Oh. Diba? Isang araw tutumba ka na lang. Mga ganung pananakot ng kamote. Smart. Hindi ko maintindihan kung bakit kayo ganyan. Hindi paniningil yan eh. No? Pang-i-stress sa tao yan. Puro kayo kawalang yan. O tapos pupuntahan nyo sa Kalinga province. Alam nyo bang napakaganda niyang probinsya na yan? Oh, talagang nabighani ako sa probinsya nyo. Totoo po yan. Gusto ko balikan ulit yan, lugar nyo. Napakatahimik po. No, talagang kayo, ma-refresh kayo pag nagpunta kayo dyan sa lugar na yan. Kasi may mga kasama ho ako dyan, no? Noon ako po yung nasa motorcycle industry pa. May mga kakilala po tayo dyan, no? So, one of these days po, babalik po tayo dyan para bisitahin natin yung aking mga na dating kasama sa trabaho, no? So, balik po tayo, no? So, hindi pupunta ho sa inyo yan. Malamang ho gagawin yan, no? Yan? Manghihingi ho ng ng assistance sa mga collection agency na may kakayanan po na magawa ng field visit. Ngayon, kung itong collection agency na to, hindi gagawa ng due diligence o hindi niya iimbestigahan yung ginagawang pang-aabuso sa tao nitong mga bugok na online lending apps na to, kakagatin yan. Okay? Ito rin yung mga collection agencies na nanghaharas. Oh. May mga ganyan ho. Kasi, alam naman ho nating lahat na ang mga collection agencies, it varies yan, depende yan. May mga collection agencies na maayos makipag-usap. May mga collection agencies din naman po na bugok din. Okay? Pero ang kukuha lang ho ng mga accounts dyan sa mga abusadong online lending apps na yan, mas sa malamang po, hindi gumagawa ng due diligence yun. Hindi muna nila inimbestigahan or hindi muna nila inalam kung paano paniningil ang ginawa sa inyo. Ngayon, mabubuntun sa kanila ngayon ang galit ninyo. Diba? Kasi, definitely yan, hindi naman ako sa totoo lang, kaya ako gumagawa ng ganitong video para at least magkaroon kayo ng education. No? Ko sa inyo, maibahagi ko sa inyo yung nalalaman ko po sa paniningil, no, tsaka sa larangan po ng lending, no? Pero hindi ho lahat, no? Kumbaga, mapipigilan ng sarili na pagka may kumatok sa kanilang mga pinto ng mga field collectors, kuno ng mga online lending apps, baka hindi mapigilan sarili. Di po ba? Hindi ho natin hawak ang damdamin ng isa't isa, di po ba? Pero akong payo ko sa inyo, pag kinatuko kayo sa bahay nyo, kausapin nyo ng matino. Kausapin nyo yung matino. I-explain mo sa kanila, kaya ako hindi nagbayad, ganito, ganyan. Paramdam nyo sa kanila, kasi malamang sa malamang ho yun, hindi ho yun yung online lending apps. Hindi ho nila field collector yun. Nag-hire lang ho yan ng collection agency. So kaya wag niyo ho silang
pabaragin, huwag nyo silang sasaktan. Ano po? Kasi, ito sasabihin ko sa inyo, totoo ito, galing ho ito sa puso ko. Kasi ho, matagal na ako maniningil. Pero hanggang ngayon ho, may nervous pa rin ako. Kasi ho, lugar niya yan eh. Diba? Home court niya yan. Kami pupunta para maningil. So, hindi namin ho alam kung ano ho nasa isipan ninyo. Okay, buti na lang ho talaga ako, kahit paano ho may alam ho tayo sa paniningil. At kahit paano ho, maano tayo makipag-usap sa tao. Diba? Nakukuha ho natin ng loob. Kasi yung importante yan eh. Napaka-importante po na yung interpersonal relationship. No, marunong kayong makibagay. Hindi po pwedeng galit ang pahihiralin nyo dyan. Hindi ang singilan ngayon, hindi na uso yung patapangan. Malamang ho noon dati. Maniniwala ho ako, ganyan ho ang singilan dati. Talagang patapangan, talagang galit kung sila pag hindi sila na Kaya lang are the days na ganun eh. Dahil regulated na po ng SEC. Meron na nga ho tayong prohibition ng unfair debt collection practices eh. Dati wala ho niyan. Kaya lang dahil nga sa mga abusadong online lending apps na to, na-regulate na siya. Okay, so yun lang ho ang sasabihin ko doon sa nagpadala po nitong katanungan na to. Tama ho yung sinabi niyo sa kanila. Pa-file niyo sila ng complaint sa SEC. No? Kasi nga yung ginagawa nila pang-aabuso sa inyo. Di po ba? Nakita niyo, di ba? Binaba yung telepono. Di ba? Sila kasi duwag yung mga yan. No, hindi nila alam kung paano i-accept yung mga ganong klase ng ng rebat. No, wari sinagot niyo na sila na ito gagawin ko. Hindi na ho sila makakasagot kasi nga scripted yung mga yan. Pagka ho wala sa script yung mga sinasabi niyo o yung mga tanong po ninyo o yung mga sagot niyo sa kanila, wala na. Magagalit na lang ho yan. Kung hindi magagalit yan, bababa kayo ng telepono. Ganun ho yung mga yan. Kasi nga, walang mga utak yan, walang sariling diskarte. Okay, lang yan, nabubuhay lang yan doon sa script nila. Which is yung puro pananakot, puro pangharas. Di ba? Sa inyo, tama yung ginawa ninyo. Sinabi nyo kung ano yung nasa puso ninyo. Talagang, kung reklamo nyo. Ganun ho gawin ninyo. Pero ang payo ko lang ho sa inyo, isa lang lagi. Okay? Pag-ipunan nyo po at bayaran. Para matanggal na yung sakit ng ulo nyo na yan. Kasi patuloy lang naman, hindi lang gagawin yan eh. O sige, hihinto ng isang buwan. Kaya lang, babalik na naman. Diba? Para lang humatigil na sila. Kung ano yung nakalagay doon sa ceiling on interest rate. O gawin mo ninyo. No, ang nakalagay ho kasi sa ceiling on interest rate, pagka ho 10,000 pababa ang nahiram po ninyo, ang max, ang pangkalahatan po na interest po na po pwede ikarga is 15% per month lang. Okay, kung 1 month lang ninyo nakuha yan, so 15% lang nung amount na nakuha ninyo, let's say 1,000 o 15% lang po ng 1,000 ikakarga ninyo. Ngayon, kung na-delay ho kayo ng isang buwan kasi, may karagdagang 5% yan kada buwan. So, let's say na kayo, 10 months kayong di nakabayad. O, di ibig sabihin po, 10 times 5%. O, di 50. 50% po ang iano nyo, di ba? Ang tama po ba? O, tama, 50 po. 50% po ang idadagdag yung doon sa base ho doon sa sa nahiram po ninyo. So, idadagdag nyo. Kaya lang po, meron pa rin siyang provision na ang maximum lang po na po pwede sa inyo is doble nung halaga ng utang po ninyo. Kung ang utang nyo nga po is 1,000 plus yung interest, 2 beses lang po. No? Kung aabot yun ng let's say 1,150, 2,300 lang po ang maximum na po pwede sa inyo. So yun ang bayaran po ninyo. No, wala na hong yun. Tapos itabi nyo ho yung proof of payment po ninyo. Para kung ano man po ang mangyari, may ihaharap kayo sa kanila. Sino man po magpunta sa bahay ninyo, may ipapakita kayo sa kanila na bayad na kayo. Ganun lang ho kadali yun. Kasi yan, mangungulit pa rin sa inyo yan. Ngayon, kung nabayaran nyo na siya, mayroon na kayong proof of payment, maaari na ho kayong magpalit ng SIM card, linisin nyo yung telepono nyo, no? Kasi importante yun, bago kayo magpalit ng SIM, bago nyo isaksak yung SIM card nyo sa telepono nyo, dapat yun, i-reformat po ninyo. I-restore nyo sa factory setting niya. Okay? Tapos po, make sure po yung inyong mga social media is tawag dito, secured.
And ang pinaka-importante po sa lahat, yung mga nasa contact list po ninyo, manghingi na kayo ng paumanhin para po maayos na rin po yung gusot po ninyo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo at pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.